Yo! Good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. I-voice over ko na lang, kwentuhan ko na lang kayo habang nagra-ride ako sa background. Yan, paakyat tayo ng papunta ako ng Manukan yan. Meron akong hanapin. Katatapos lang ng Wiwi Hill dyan. Yan, so paakyat na tayo. At napansin ko nga na bagong asfalto ang daan. Sarap! Kapit na kapit at smooth na smooth ang ating takbo. Meron pa atang tumatalsik-talsik sa likod ko kasi talagang parang fresh na fresh pa yung parang kakagabi lang tinapos yung pag-aspalto ng daan. Ang sarap ng corners dito kasi ito yung after ng Wiwi Hill, ang mga corners dito, mga long sweepers. So, pwede kang mag-maintain ng throttle input mo. Ipirmi mo lang yung throttle mo, tapos i-manage mo na lang yung linya mo using throttle control. Ayan, tapos na yung mga sweeping corners. Eto, paakyat na ng ano ba yung area pagkatapos ng kalimutan ko ng mga tawag sa area na yan. Habang tayo ay nade-delay dahil nung SUV, ano mo itong marilaki, naisip ko lang kasi para pupunta ka dito para mag unwind, pupunta ka dito para magtanggal ng stress. Yun nga lang, bago ka makarating dito, may stress ka muna. May stress ka muna ng matindi. Yung traffic sa Marcos Highway, kung sakasakaling galing ka naman ng Sumulong, sa Sumulong may marami ring mga kaganapan doon. Kung galing ka naman ng Marikina, edi lalo na doon marami ring mga kaganapan doon. Kadalasan ang entry point niyan, ang biyahe mo magsisimula ka ng yung sa may Shell, sa may Marcos Highway, tapos akyat ka na ng Antipolo. Alam ko barangay ang una dyan, Barangay Santa Cruz, or nalimutan ko na yung mga pangalan. Simula doon yun, simula sa Marcos Highway, yung kanto ng Sumulong tsaka ng Marcos Highway, ang daming mong dadaanan na crowded areas, ang daming mong dadaanan ng mga yung maraming sasakyan, and maraming kaganapan bago ka makarating sa tunay. Ang first kumbaga ang first staging point mo dyan is yung Boso-Boso, then from Boso-Boso yung Wiwi Hill na yung next landmark. Kasi from Boso-Boso going to Wiwi Hill, marami ka pa rin dadaanan na ano ba yan? Kita niyo yun? Yung police pa mismo ang gustong mag-U-turn dun sa napakaalangan at napakakitid na daan na yun. Kaya naalangan kami ng SUV na yan. Kung sino pa yung magpapatupad ng batas, sila pa yung nagiging problema. But anyway, huwag nating sirain ang araw natin. Ayun, yun nga sasabi ko, yung from Boso-Boso paakyat ng Wiwi Hill, medyo may dadaanan ka pa rin na medyo maraming tao, may mga tuktok pa rin, may mga tuktok, may mga yung mga tricycle na yung mga bago. Ayan, naasar na ako dun. Inunahan ko na kasi yun yung SUV na yun. Hindi ko alam, siguro nagpapapicture siya dun sa Palo Alto kasi bigla siyang bumagal tapos umarangkada tapos bumagal uli, kasunod niya ako. Wala naman akong pakialam sa picture, so hindi na. Ayun, naalangan ako doon kasi pabuelo na ako ng arangkada, bigla siyang nakita ko nagbagal siya. Anyway, yun, nilampas ako na. So yun nga, after yung pagdating mo ng Wiwi Hill hanggang dyan yan sa Palo Alto, yan yung maganda na, yung pagpaganda na ng paganda ang karsada, ang daan, paluwag na ng paluwag. Yun nga lang talaga minsan hindi mo maiiwasan, which is understandable. Merong pila ng sasakyan. Siyempre, kita mo naman, di ba, ang daming areas ang merong double solid yellow lines. So talagang walang overtake, dapat walang o-overtake, walang maglalampasan. Yun nga lang, ako mismo, aminado ko, may mga pagkakataon na teka muna, hindi ako pwedeng maipon o matenga dito sa likod ng sasakyan na to kasi mas delikado para sa akin as a rider. So minsan gumagawa ako ng paraan para malampasan ko siya, kumukuha ako ng buwelo at saka ng timing para makakuha ng magandang espasyo. Yan, yung mga katulad ng mga ganyan, may mga broken white lines pero sa side ko solid pa rin, so hindi pa rin ako pwedeng lumampas. Yan, pwede na ako lumampas dyan.
Kasi yung broken white lines nasa side ko na. Itong tricycle, madali yan. Madaling lampasan yan. Kasi bibigyan ka ng espasyo niya, mababait yung mga yan. Ito gumilid siya, tapos pinalampas niya ako. And then, itong mga scooters, hindi ko alam. Napansin ko kasi parang nagbabagal sila. So, mamaya, merong explanation kung bakit parang nagbabagal yung mga scooters. Tapos yan, nalampasan ko na lang sila, beep-beep lang ng konti, sige lang, lampas-lampas lang, ingat-ingat lang, yan, magbigay galang habang lumalampas. At ito, nilampasan ko na rin to kasi ito yung nagpapabagal sa kanila. Ayan, so hindi nila malampasan kasi hindi ko alam, baka kasama nila to or kung ano man. Ito yung parte, ito actually dito, madulas dito minsan Hindi ko alam kung bakit dito parang laging madulas. Packet at pababa. Hindi ko alam kung magkasama yung mga yan. So nilampasan ko yung isa, tapos nakakita ko ng mga cyclist yan. Natutuwa ako pag nakakakita ko ng mga cyclist kasi siklista yung anak ko at malakas yung anak ko. I'm very proud of my son kasi lakas niyang pumadyak. Nagsimula siya sa fixie tapos ngayon nasa road bike na siya, pero hindi daw siya lilipat sa mountain bike, so magpapabalik-balik na lang siya ng road bike tsaka fixie, road bike fixie. Ayan, so lampasan ko lang ulit itong mga to. I mean, ano naman, with all due respect, syempre, ang hirap matenga sa likod nila. Mainit yung motor ko kapag natetenga. So lalampas ako hanggat maaari. Basta't may espasyo, basta't kung wala, binubusunahan ko para magbigay ng kaunti. Pag nagbigay, di okay. Pag hindi nagbigay, di lalampasan ko pa rin, ipasensyahan na lang. Ayan, so mabait naman. Buti naman. And then eto, yan, halfway na tayo papuntang Manukan. Halfway na. Alam ko meron kasi akong kaibigan na hindi ko alam kung magra-ride siya ngayon kaya sabi ko tsatsambahan ko na lang, baka mamaya nakatambay siya sa taas. So ayun, kasi magulo rin ng schedule nun. So tsambahan na lang kung magkakasabay kami sa daan. Ito, lalampasan ko tong jeep na to. Mahirap ka. Naku, Diyos ko, kung may ipon ka lang sa likod nun. Eto, maganda na yung bigayan dito. Bigayan, sasabi ko. Maganda na yung flow dito. Yan, sana all may OBR. regarding OBR, hindi ako nag-aangkas. Hindi talaga. Kahit pa yung misis ko, hindi ko inaangkas. Ayaw rin naman yung umangkas tsaka hindi siya marunong umangkas. Diyos ko po. Madidisgrasya lang kami. Yun. Tapik sa ulo, may operasyon. Yan, itong grupo na to, yan, may mga angkas sila. Alam mo yun, ramdam mo na yung takbo nila is meron silang pinaplano. Ramdam mo na meron silang pinaghahandaan. At ang pinaghahandaan nila ay yung mga pumipitik sa mga sulok-sulok, mga nakatago sa mga anino ng puno. Ayan, makikita nyo mamaya sa pagdating sa kubo. Sa kubo ni Tatay David. Ang grupo na to ay magpo-posing. Pero yun nga lang, tingnan natin, panoorin natin ha. Kasi sana ang i-prioritize natin ay yung safety ng riding ha, hindi yung pagpapapicture. Diyos ko day. O tingnan natin dito. O yan, may mga makdo pa. Boom, overshoot ka boy. Ako hindi ako makapasok sa loob kasi may kasama, hindi ako makapunta sa inside line kasi may kasama pa silang isa, di ba? Nakita nyo, apat na pares. So nilampasan ko yung dalawa kasi alam ko nga parang kakaiba yung bagal nila. Yung pala, magpapapicture sila dun sa kubo ni Tatay David. Ayun, o edi nandun ako sa nasa kaliwang part ako ng corner. Hindi ako makapasok sa loob, hindi ko makuha yung linya ko kasi may yan, another good cyclist. I'm thinking of my son. Naisip ko ang anak ko. Galing pumadyak. Ayun, sabi ko nga, ganoon, kaya doon na lang ako gumitna na lang din ako kasi hindi ako pwedeng lumusot kahit saan. Tas biglang yun, nakita ko nga nag-overshoot. Sabi ko, ano ba yan? Inuuna pa kasi ang posing sa pagpapapicture. Alam mo yun, wala
wala naman actually, ako ha, sa akin ha, wala namang masama kung may mga nagpipicture dyan, walang problema. Wala rin namang masama kung gusto mong magpa-picture dyan, okay lang yun. Nga lang, i-prioritize naman natin yung safety. Katulad nun, sa tingin ko kaya nawalan siya ng giya sa linya niya kasi siguro natuwa dahil napicturean sila, or yung diwa nila nakafocus pa sa maganda ba yung picture natin, maganda ba yung smile ko, maganda ba yung... alam mo yun, nasapawan the famous Devil's Corner. Sige, chill lang natin to. Ayun, sana safety muna ang i-prioritize. Yun muna, safety muna ang priority kasi kawawa naman, paano kung may kasalubong yun tapos nabangga siya, tapos tumilapon siya pabalik, di malamang tinamaan din ako sa likod. Yun. So isipin na lang natin na public road, nasa public roads tayo, yung lahat ng ginagawa natin makakaapekto, at makakaapekto yan sa ating mga kasabay. Hindi natin masasabi, napaka-unpredictable ng public roads. Hindi natin masasabi, kahit sabihin natin sobrang luwag, walang katao-tao, tapos biglang may sumulpot na aso, di ba? Hindi natin alam So yun lang, ito sweeping corners na to. After Devil's Corner, ang sarap ng mga corners na kasi sweeping corners na siya. Hindi siya ganun long, hindi siya long sweepers, pero ang ganda nung sweep ng corners, back and forth, tapos yung switchback niya ang ganda. Kapag maluwag yung daan, talagang pwede kang mag-practice ng linya mo dito. Pag ikaw lang yung dumadaan, maganda yung buwelo. Ang sarap ng mapapractice mo yung trail braking, throttle control, mapapractice mo yung brake, threshold braking, progressive braking, mapapractice mo. Ayun, after Devil's Corner hanggang Manukan, maganda yung exchange ng mga corners doon. Ito, nasa Manukan na tayo, nag-slow down na ako kasi kailangan kong, malabo mata ko, matanda na ako, 46 na ako. So tinitingnan ko yung mga motor, naghahanap ako ng ano bang hinahanap ko, Mio or Sniper, kasi yun yung motor niya either Mio ang dala niya or Sniper. So naghahanap ako, pero sa tunay wala man akong nakikita dyan, di ko sila mapansin, nahihiya rin ako dyan. Biglang nag-kick in yung pagiging introvert ko dyan kasi ano bang ginagawa ko, ba't ako lang sa gitna ng daan, ba't ako mabagal, yan ako nakatingin sila lahat, tapos ako naghahanap. Nagalo-halo na, hiyang-hiya na ako dyan, sabi ko, nasan ka ba, bakit hindi kita makita? Tapos na-realize ko, alam mo, dapat pala nag-usap kami na mag-ride na lang kami ng sabay. Anyway, that's my ride from Wiwi Hill going to Manukan. Titigil lang ako dyan, magre-refresh ng kaunti ng batteries, ng mga action cam at kung ano pa man. Mag-change ako ng recording kasi hindi naka-loop recording yung camera ko. Kailangan kong imano-mano yung stop and start ng pagre-record, bla bla, kung ano pa man. Ay, nako. Anyway, thank you so much. I will see you on the next video. This is a Man Cannot Ride.